ng gantong oras. May pasok nga pala bukas. Ay, may gising pa ba? Ng gantong oras. Ang pangit ang pagkakatuon ng buhok ko. Ang ganda mo nung Biba Cafe. Thank you po. Wait lang. Ilang taon na ako? 26 na ako. Lapit na ako mag-30. Ang ganda mo. Thank you po. Oo, yan. Si Yeonjun. Fan po ako ng Drag Race Philippines. Salamat po. Ano ba, tuwing nagla-live ako, tinatanong niyo kung crush ko pa rin si Maxine. Medyo medyo siraba yung pandinig ng tao yun. Sabi ko sa show, crush ko dati. Dati nga, diba? Sana okay lang kayo. Bet mo yung bagong lineup ng 50-50. Kasi andun si Chanel. Hindi halatang mag-4. Sabi ko 26 na ako, magto-30 in a few years. Parang naging 40 yun. Yung mga pandinig nyo, hala kaka-earphones nyo yan. Nakakatawa yung 40, hala bingi. Bagay kayo ni Maxi. Uy, may jowa na yun, gago. Hindi nyo ba alam? Hindi, sa pagkakaalam ko meron. Kasi nga marami na nagde-defend na parang masyado na daw okay yung Maxi yan. Na iparesa mo may jowa yung dalawa. Yun yung sabi sa Twitter. Ako, I can or cannot deny. Alam. Jake, nasa Drag Race ka pa ba? Tapos na yun. Hindi, at saka nung nilabas yun noong August, hindi rin naman real time pinifilm yun. Na-film na namin yun ilang buwan na. Huwag ka magpalusot, kilala mo yan. Sorry. Happy Chinese New Year. Maxiana or Brixie, sa totoong buhay lang wala akong pake sa mga ships ng Drag Race. Yung McQueen lang at saka Pocky. Naka-live si Ang dami pala namin naka-live today. Pati si Eva naka-live kakatingin ko lang. I have a boyfriend na gay, okay lang yun, diba? Pero babae ka. Di ko gets. Hindi na ako nag-shoutout kasi pag nag-shoutout ako, yun lang yung nagiging comments. Tapos pag yun na lang yung comments, nag-end live ako. Sino ba kasi nagsabing tabingin ng ilong ko? Sabi, lang naman yun yung mga comments sa show. Nakawig ka ma. Mukha bang wig yung buhok ko? Tumutubo na nga yung roots eh. Mukha pa siyang wig. Ayoko na nga mag-bangs.
Mukha palang wig pag nakabangs. Pumayat ka, gumanda festlock mo. Salamat sa backhanded compliment, be. Backhanded compliment yan. Ano siya, hindi siya pasabog sabihin. Kung meron kayong social etiquette. Girl, ako okay lang ba na gay yung boyfriend ko? Hindi. Kasi kung gay yung boyfriend mo, hindi ka nun gusto. Just saying. Kung bakla yung jowa mo, tas babae ka, hindi ka gusto nun. Unless bisexual siya or pansexual. Pero kung bakla talaga, hindi ka gusto nun. Ba't sa akin yung hinahanap si John? Punta kayo sa account niya. Naka-live din si Tita Baby. Ayun nga, naka-live din daw. Hindi yun masakit. Real talk lang. Kasi kung totoo namang bakla yung ano mo, kung totoong bakla yung gusto mong jowain, kung bakla, as in fully gay siya, hindi siya interested sa girls. Ibig sabihin, parang palusot ka lang. Yun lang yun. Wait lang, sino yung crush mo yung na-admire nyo sa season nyo, ma'am? Mga bakla kadiri kayo. Ba't naka-live mga queens? Hindi ko din alam. Pero ako kasi everyday ako naka-live halos. So ako, ewan ko. Andito lang ako to talk. Ewan ko kung ba't naka-live yung ibang queens. Siguro dahil Chinese New Year? Eh, hindi naman yun holiday. Ang holiday lang yun for me kasi Chekwa ako. Sino boy group po ang stan nyo sa K-pop? TXT. Puro TXT albums. I'm watching Drag Race now on YouTube. May Drag Race ba sa YouTube? May Drag Race ba sa YouTube? Di ba per subscription lang yun? Tita Baby, nagtatalak na naman. Ano yun na-expect nyo? Tita nga, di ba? Palatalak lahat ng mga tita. Marunong ka mag-death drop. Hindi death drop tawag doon. Ang tawag doon is dip. Mali yung term na death drop. Para sa Vogue community. Hi, PIP member ng Aja. Diba? Mukha naman akong member ng Aja eh. Lalo na nung black yung may picture kami ng Aja nung black yung buhok ko. After nung filming namin ng Drag Race nung earlier last year. May picture kami pagkalabas ko. Tapos sobrang taba ko nung tinake down ko. Kasi nag-stress eating ako sa hotel. Yup, yung first episode ng season. Ay! Talaga ba? Hindi ko alam yun. Kaya siguro nung episode 1, parang ang lala nung backlash. Tapos nung naging okay naman na yung the rest of the season, parang hanggang matapos yung season namin. Season 1 pa rin yung problema ng mga tao. Kasi siguro dahil nga sa YouTube lang nila napanood ng buo. Kilala niyo po yung Cloud7? Yes. Kaso lang hindi ko masyadong ini-stan kasi lahat sila bata. Ano split routine mo? Wala. Wala akong split routine kasi nagji-gymnastics ako nung bata pa ako. Flexible talaga ako dati pa. Mag-gymnastics ka? Okay kayo ni Maxi at Angel ngayon. Kung pino-follow nyo talaga sila, alam nyo yung sagot. Kung hindi lang kayo casual fan ng dalawa. Tsaka ilang beses na rin na may video na pinagtatanggol ko ng dalawa sa mga shows. So yun lang. Kung totoong fan, kung hindi kayo bandwagon na fan ng Drag Race, alam nyo yun. Korean makeup recos. Hindi ako nagko-Korean makeup masyado. Pero ang marirecommend ko is Chinese makeup.
Kasi marami nang nagtitinda sa TikTok shop, tapos lahat sila maganda sa mga magandang reference for K-pop makeup. Kasi yung mga K-pop idols naman mostly gamit is Xiaohongshu makeup. Yung style. Tapos yung mga products is yung mga high-end, tsaka yung flower nose. Anong feeling mayakap ni JC? Nakakilig syempre. Matagal ko nang crush si JC. 2019 pa lang. Crush ko na si JC. Tapos, napakilala ko sa Adja nung nagtatrabaho ako for drag din. Ayun, nagtatrabaho ako sa drag din before. Production staff ako. Yung drag din, Cornerstone. Tapos nung nasa Cornerstone ako, nakita ko si JC. Pre-debut pa lang yung Adja. Hindi pa nagde-debut yung Adja, nakita ko si JC doon. Tapos pinakilala ako ng management sa buong group. Diba? Parang the stars aligned. Tapos ayun, kaibigan ko na yung Adja ngayon. Lagi ako nasa mga event nila. So yun, balik tayo sa tanong, anong feeling mayakap ni JC? Sobrang warm ang akap ni JC. Hindi mo siya mafe-feel na parang fan service, gano'n. As in, sobrang genuine na tao ni JC. So parang lahat ng ginagawa niya, genuine talaga. Tsaka po, sobrang pogi ni JC, wow. Fun fact, sinuportahan ko si JC sa sa Top Class. Ano yung app na pinapa-download ng Top Class dati? Bigo ba or Kumu? Basta yung app na parang live streaming app din. Tapos, ano pa yun? Hindi pa ako nagtatrabaho sa Cornerstone Nuts. Hindi pa Cornerstone si JC. Dinownload ko talaga yung app. Tapos si JC lang yung sinusuportahan ko. Sayang nga hindi siya nag-debut dun. Pero okay lang din kasi hindi naman nag-debut yung nanalo sa Top Class. Diba? Tapos mas successful pa yung Adja ngayon. Sino ka-ship mo sa Drag Race? Ay, yung siniship sa akin ng fan si Maxi. Pero yung may siniship din sa akin yung si Yudi. Kasi lagi kami naglalandian ni Yudi sa Twitter. Sineryoso tuloy ng fans. So just bilihan ng wigs na affordable sa Shein. Payag ka po, drag mom mo si Arizona Brandy. Kasabayan ko si Arizona nag-start ng drag. Nakita kita sa Viva Cafe, MCC JC. Yes! Pumunta ako sa Viva Cafe noon kasi nga MCC JC. Gusto ko supportahan si JC. Siyempre, diba, support tayo sa crush natin. Pero nakakatawa kasi nga, diba, inistan ko yung Adja dahil kay JC. Tapos yung pinaka naka-close ko, ibang members. Kasi nahihiya akong kausapin si JC. So, parang hindi ko tuloy naka-close. Hindi ko naging, wala kami masyadong conversations. Yung mga lagi kong kausap, yung lagi kong nakaka-interact kahit sa mga ganap nila. Si Axel, si Ash, yun yung mga lagi kong kausap, yung dalawa, si Ash at saka si Axel. Kasi kay JC nahihiya talaga ako. Pero marami kaming pictures ni JC. Yun lang. Tapos, nahihiya ako kay JC. Ewan ko. Half Korean ka ma? Hindi po, Japanese. Bakit to yung nagdidip ako? Ang sakit sa tuhod. Ang dip. Ibig sabihin nun, mali yung dip mo. Hindi dapat masakit. Anong gamit mo sa lips? Yung gamit ko, paiba-iba. Gamit ko ngayon yung Nivea na kulay orange. Tapos, pero yung madalas kong kausap, yung madalas kong gamit is yung yung jelly lip balm ng MAC. Sino yung JC? JC Dasilio po, ng Adja. Anong mind kay JC Neil? Di ba doon ka kay Clyde? Doon ka kay Clyde B. Binakuran si JC. Pero alam nyo, nung natalo ako sa Drag Race, sobrang nahiya ako. Nahiya ako magpakita sa Adja sa Cornerstone.
Kasi sinabihan ko si Axel bago kami mag-taping for Drag Race. Tapos paglabas ko, kwento ko rin talaga kay Axel lahat ng nangyari agad. Kasi, ayun nga, dahil nga naging friend ko si Axel nun. Kwento ko kay Axel, wala, nakakahiya. Para hindi mag-expect si Axel lang magaling yung run ko sa Drag Race. Kasi kwento ko lang sa kanya out of the whim. Hinamigay si Clyde. Ano na naman parang naging crush ko lang si Clyde for a while. Tapos ayun, naging friend ako din. Though, mas close ko sa Eclipse si Rave. Kasama ko sila Marky nun nahiya ako mag-hi. Dapat nag-hi ka. Huwag na kayong puro Drag Race. Wala na ako interest sa Drag Race. Sa totoo lang. Mamamansin ako ng comments pag about P-pop. Ayun. Usap tayo about P-pop. Para kang si Joella, ma. Friend ko si Joella. Joella ba ng season 17? Friends kami. We're friends. Tsaka baka magkaroon kami ng show sa LA pag nakapag-drag con ako. Alam mo yung Enhypen, kamukha mo si Suno. Kung kamukha ko si Suno, ibig sabihin magkamukha kami ni Axel kasi kamukha ni Axel si Suno. Ulo. Anong P-pop stan mo? Aja, Vision, G22. Tapos, Gen 6, Eclipse, Aster, Kalista. Kalista na friends ko silang lahat. Alamat. Beanie. Though, hindi masyadong nasa top ko yung Beanie. Kasi, naging casual listener na lang ako. Kasi parang, naumay ako nung sobrang lala nung hype nung Pantropiko tsaka nung Salamin. Pero baka bumalik din ako ng fully sa fandom. Pag nag-comeback sila. Pero top tier ko talaga, Aja, Kalista, Eclipse. Yun, yung mga lagi kong pinapakinggan. Kaya! Yan, top 4 pala. Kaya. Kasama pa yung Kaya. Punta ka bukas. Yung sa Neil? Yung sa Rampa? Magpo-perform ako bukas sa P-pop event ng Rampa. Mag-G22 ako. Ayun, may P-pop night pala bukas. May P-pop event bukas sa Rampa. Tapos andun yung Gen 6, Aster, tsaka Gemini. Tapos magpo-perform ako. Last minute akong inad kasi actually ako yung lumapit sa friend ko kasi yung friend ko yung magpo-produce noon. Parang gift ko sa kanya, sabi ko, perform na ako. Go. Magpo-perform ako bukas with Aster, Gen 6 at tsaka Gemini. Pahay na lang sa Gen 6, admin ako ni Leo. Friends kami ni Leo. Mutuals kami ni Leo sa Instagram. Tapos nakasama ko na kasi sila before. Mutual ko si Kio, si Leo. Tapos sino pa ba yung isa? Yung kamukha ni Bombview. Nakalimutan ko yung name niya kasi Bombview tawag ko sa kanya. Hindi. Bukas Thursday, P-pop night sa Rampa. Tapos meron din ako sa Adsol. So after Adsol, pupunta ako ng Rampa. Tapos Friday, Watermelon. Ako yung headliner. Basta yung kamukha ni Bomgyo sa Gen 6 kasi hindi ko alam yung pangalan niya. Tuwing nakikita ko siya, Bomgyo lang tawag ko sa kanya. Kasi kamukha niya si Bomgyo. Sino ship mo sa Enhypen? Si Suno at saka si Songhun. Gwapo ni Axel. Mali yung spelling mo ng Axel. AXL lang yun. Walang E. Sobrang gwapo ni Luke actually.
Sana magkita na tayo. Actually, Neil, ang tagal na nating moots online, hindi pa rin tayo nagkikita. Pag may event yung Aja or yung Eclipse, tas pupunta ako, sana makita kita. Eh, hindi ka na ata active sa mga events. Wala pa akong ticket sa Walk the Line. Nagbentahan na ba ng ticket? Kung hindi pa, baka makahabol ako. I don't know. Depende, kasi baka busy ako sa sa March eh. March na yun, di ba? March ba or May? Alam ko, basta letter M yung buwan, di ba? Hala, engine ka pala, ma. Yes! Hindi ako kumakain ng donut, pero bumili ako neto. Nagana ako neto para sa Enhypen. Kasi gusto ko yung trunk na to. Tapos yung laman niya lang, puro photo cards. Photo cards lang yung nilagay ko. Hirap buksan ah. Bawal kasi minor bukas since bar yun, pero pag pwede nandun ako. Alam mo, Neil, matangkad ka naman. Tsaka mukhang hindi naman kung hindi ka naman mukhang bata, hindi ka i-ID. Ano to life hack kung minor kayo pero gusto nyong mag-support sa mga events sa bars. Try to look adult. Ganun. Babyface ako. Ako din talaga, Neil. Puro pictures ng idols. Tapos mga official photo cards ng Aja. Nakakainis, wala pa akong official photo card ni Ash. Actually, meron akong official photo cards ng Aja. Ang mali ko, dinala ko sa Drag Race. Tapos display ko sa mirror namin. Ang nangyari, yung pagka-display ko nung mga photo cards, kinabukasan, tinanggal ng production kasi merong group name. Dala-dala ko yung Aja sa filming namin. Kinompiscate yung photo cards ko ng Aja. Tapos, hindi na nila nahanap. Yung official photo cards ng Aja nung debut nila from Universal. As in, sobrang rare na nun. Kung hindi mo naabutan yung debut ng Aja, wala ka nun. Tapos nawala ng production ng Drag Race. Naiinis pa rin ako dun till now. Kasi sobrang cute ni JC dun. Sobrang cute ni Axel dun. Basta ang cute ng Aja dun, tapos kinompiscate, tapos nawala. Pero speaking of photo cards ng Aja, ito pa lang yung photo cards ko ng Aja. Na galing sa fandom. Yung birthday event ni JC. Birthday event ni Axel. Tapos, ito, official Honey photo card. Binigay sa akin nung birthday event ko. Niregalo sa akin. Kasi yung birthday event ko, tama ba? Oo, kasi nung birthday event ko, parang may event din yung Honeys. Tapos, nakuha nila to dun. Tapos, dumiretso sila sa akin. Tapos, ayun. Binigay sa akin yung photo card ni Axel. Yung birthday event ko ata kasabay ng CSE ni Alex. So, ayun. 3 members pa lang may, official fandom photo card ako. May pick kayo ng TC ko, si Ma'am Sia. Sia? Ay, shit. Actually, may iba pa akong photo cards ng Aja. Kaso lang, hindi siya officially galing sa fandom. Kailangan ko nang pumunta sa mga event ng Aja. Ito pa lang yung photo card ko ni Ash. Tapos lang siya, fan-made lang siya. Yung pogi ni JC dito. Tapos si Axel Thirstop yung ginamit, nakakatawa. Ayun. Parang gusto ko na mangolekta ng photo cards ng Aja. Kinokolekta ko lang selfie namin pero hindi photo cards na. Nakaka-pick. Binigyan kita PC ko mo kay Ronin. Talaga ba, Candy?
Hala, Candy, thank you. Candy, baka meron kayong extra nung debut photo cards nila. Yung naka-school uniform. Kinompiscate ng Drag Race yung ganun ko kasi bawal pala magdala ng picture ng hindi family related. Bawal mag-display ng picture ng idols. Kinompiscate yung photo card ko na, yung official photo card ng Universal nung debut nila. Kainis. Mamimigay ng photo cards admins ng Gen 6 bukas. Kuha ka na lang, sabi ko. Uy! Sige! Pingi ako. Alam nyo, may isang member ng Gen 6 na kamukhang-kamukha ni Mix. Si Leo ata yun. Oo, si Leo. Si Leo kamukhang-kamukha niya si Mix. Kasi nung nakasama ko yung Gen 6, naka-spec si Leo na naka-spec si Leo na katulad ng specs ni Mix. Tapos yung kulay pa ng buhok ni Leo, yung kulay ng buhok ni Mix ng Drag Race, sabi ko talaga, pagkakita ko, hala, kamukha ni Leo si Mix. Bakit yung alaga ko? Oo! Si Mix talaga nakikita ko kay Leo. As in, tawang-tawa ako nung na-realize ko, sabi ko, shit, oo nga, kamukha ni Mix. Sabihin ko yun sa kanya. Hindi ko nga masabi kay Leo kasi baka hindi niya kilala si Mix. Baka weird. So, ayun. Kung may mga hanis na nanonood, pengin ng mga official fandom photo cards. Yung mga hindi nila pinopost yung selfie, di ba? Yun yung mga, di ba? Official photo cards ba? Kasi, kailan kaya magbibenta yung cornerstone ng merch ng Aja? Nag-antagal nila magkaroon ng light stick. Kahit yung lang, yung mga fan light lang. Kausap ko ngayon sa IG, sabi mo. Nakakahiya naman kay nakakahiya kay Leo. Pero kamukha niya kasi talaga Natanggap mo na ba album na pinalipad Korean? Ha? Paano mo mapapalipad? Di mo nga alam address ko. Suno ang atake. Kailan blonde si Suno? Kailan siya nag-blonde? Di ba last year? Kasama ka ba sa Feb 8? Yung sa yung sa Enigma. Kompleto kami doon, pati si John. Punta kayo dito ni Maxi sa CDO. Sa Feb 14 may show daw sila Angel and Kiana. Ewan ko, di pa ako walang kumakontak sa akin about show sa CDO. Hi, Stardust! Backburner ka pa rin ba, ma? Wala na, break na kami, hindi na ako backburner. Taray, in-announce yung relationship status. Single na ako, so hindi na ako backburner. Former backburner. May ticket ba dun sa Enigma? Meron. Ange, wala na akong time mag-hosik. May tinatapos akong content. Tapos may tinatapos akong outfit for tomorrow. Nauwi pa lang si Leo, bukas ko sabi. Kung bukas mo sasabihin, ako na magsasabi. Tapos dapat mag-picture kami ni Leo bukas sa rampa. Tapos itatag ko si Mix. Para magtaka si Mix, hindi naman ako nag-rampa. Nakita kita nung Halloween sa Hosik, nakaka-starstruck ka. Salamat po. Nag-Halloween ba ako sa Weshik? Alam ko sa loft ako nag-Halloween pero pumunta kami ng ibang araw. Like a day before, pero hindi ata ako naka-costume. Yung weekend! Oo, pumunta ako nun. Sorry, nakalimutan ko.
Wala na akong ticket for February 9. Sold out na yung ticket eh. Parang okay din kung pati kilay mo blonde. Hindi bagay sa akin yung blonde na kilay. Trinay ko na. Kasi cool winter yung yung color analysis ko. Pag nag-light ako na kilay, magmumukha ako may sakit. Pag cool winter kasi pwedeng mag-blonde na buhok, pero dapat yung kilay mo sobrang dark pa din. Ewan ko, sumusunod ako sa color analysis eh. Tapos, excited akong makasama yung Gen 6 at saka yung Aster bukas. Kasi naka-close ko na yung dalawang group eh. Tapos yung Aster kasama ko lang kahapon sa event tong Kalista. Feeling ko makiki-content ako sa kanila. Sana mag-show kayo dito sa Iloilo. Pag may nagdala, why not? J Queen, okay po ba kayo ni Kiana? Matagal na kaming sa show lang naman kami nag-away, paglabas namin okay kami. Tsaka paalaala lang, na show yung Drag Race. Like, 60% of the show is heavily edited. Kung bago lang kayo sa Drag Race. Ma-friend mo po ba si Carl Decelio? Yes! Sobrang close friend ko si Carl Decelio. Super close friend ko yan si Carl Decelio. Carl Decelio, aka Kikiam. Laro kayo! Ba't nyo naman din dead name? Ba't pa ulit-ulit yung comments? Mag-comment kayo about P-pop, di ko kayo papansinin. Tapos pa ulit-ulit pa yung comment. Thoughts sa Unis. Pangit yung management ng Unis. Kasi hindi sila nagbumi. Kahit nga sa Pilipinas, hindi masyadong sikat yung Unis eh. J Queen, who's your bias in SB19? Pablo. Si Pablo. Tapos nagkaroon lang naman ako ng interest kay Pablo before. Kasi marami nagsabi na magkamukha kami. So ayun, siya yung naging bias ko. J Queen, live si Lex. Sinong Lex? Who's Lex? Addison Rae, Queen of Pop. Correct! Addison Rae, Queen of Pop. Excited na ako sa first album ni Addison Rae. Sobrang favorite ko yung Diet Pepsi. Eclipse Lex. Marami kasi akong kilalang Lex. Kita ko nga, nagbo-blower siya kanina ng buhok bago ako mag-live. Sa Plus, blackmate ko si Tio. Kaso wala na ata siya sa Plus. Hindi ko kilala yung buong Plus. I'm so sorry. Kilala ko lang sa Plus si Haro at saka si JL. Sino yung pinaka-close mo sa Adja? Ito, breakdown. Crush ko sa Adja, si JC. So, bias ko siya. Ang friend ko sa, ang masasabi kong friend ko sa Adja, si Axel. So, alam nyo na alay si Axel. Diba? Pasabog. Fan ako ng K-pop simula nag-debut yung 21. Pero nung time na yun, puro YG lang yung alam ko. Naging diehard fan ako nung nag-debut yung Blackpink, tsaka Twice, tsaka Red Velvet nang magkakasunod. Sino bet mo sa AHF?
Si JL, lalayo pa ba tayo? Siyempre, doon tayo sa breadwinner ng Pilipinas. But in your dream, do you like Maxi? Hindi na. Iban yung sinabi ko lang naman na crush ko si Maxi, naging crush ko siya 2020, 2021. Pero simula nun, iba na yung type ko. Ano po meaning ng bias wrecker? Di ba yung may pinaka-isang gusto ka, yun yung bias mo. Tapos yung parang lumalaban sa attention mo dun sa bias mo, yun yung bias wrecker. Crush mo ba si Nick Chanel? Mga bakla ka diri best friend ko pa talaga. Bias mo sa CB1, si Zhang Hao. Punta ka sa Walk the Line. Bibigyan nyo ba ako ng pang Walk the Line? Kung bibigyan nyo ako, oo, pupunta ako. Pero pag hindi, di natin sure. Gawin mo yung Doyen makeup. Bagay sa'yo. Naka-Doyen makeup talaga ako lagi. Oh my God, ang sikip. Diba? Amen. Sikip. Favorite anime. Chobits. Yun yung pinaka-favorite ko. Tapos pag movie siguro, When Marnie Was Here, tsaka House Moving Castle. Mawa ka din, ma? Yes. Ayun Texty collection ko. Okay na ba kayo nila Angel? Matagal na, never naman kami nag-away. Sa show lang yun. Jake, kung gawin mo yung Latina trend. Actually, pinag-iisipan ko. Kaso lang ang weird naman kasi dahil hindi naman ako Latina. Hapon ako. Kasi walang feature sa akin na mukhang Latina. Kumbaga sa Asians, isa ako sa mga epitome of East Asian sa Pilipinas. Like, sobrang mukha akong Chekwa para mag-Latina trend. Weird lang. May half ka ba, ma? Yes, half Japanese ako. Ano masasabi nyo na naghiwalay na si J-Bot G at si Maxi? Sobrang devastating kasi sobrang ship ko si J-Bot G at si Maxi. Hindi ko akalaing magbe-break silang dalawa. Sa totoo lang. Akala ko forever na si J-Bot at si Maxi. Nanghihinayang ako sa relasyon nila. Kaya pala hindi ko na sila nakikitang magkasama. Natatawa talaga ako sa lore na yun. Tapos may mga naniniwala talagang hindi isang tao si J-Bot at si Maxi. Laro! Mag-host ka sa SAT? Depende. Bukod sa TXT, ano pa yung ini-stan mo? Dyan. Huwag puro K-pop, puro P-pop. Mahalin natin yung sariling atin. Hindi na nga ako masyadong updated sa K-pop eh. Updated lang ako sa TXT. TXT, Aiba, tsaka Le Seraphim lang ako updated. Pero hindi na ako masyadong nagki-K-pop. Puro na ako P-pop ngayon. Maalam mo yung Cloud 7? Yes! Kaso lang puro bata kasi. So parang ngayong 26 na ako, parang sobrang weird mag-stan ng mga bata. Buti nga yung Aja medyo malapit sa sa age bracket ko eh. Kasi merong 20s, ganun. What can you say about JL? Si JL, actually, bago pa malaman ng buong Pilipinas yung kay JL, matagal ko nang alam. Kasi best friend ni JL yung isa sa mga anak ko. So alam nyo na ally din si JL. Sino bias mo sa Eclipse? Bias ko sa Eclipse, si Clyde. Ang sarap kasi ni Clyde, be.
Pero yung pinaka nakakausap ko sa Eclipse, si Rave. Kasi syempre, yun na naman yung issue ko na kung sino yung bias ko tsaka yung crush ko sa isang group, hindi ko masyado nakakausap. Ibang member yung nakaka-close ko. Mahilig ba kayo sa BL? Dati mahilig ako mag-BL. Favorite ko yung Sotus, tsaka 2 Moons. Hindi na ako masyado updated. Pati yung What the Duck dati na panood ko, ganun. Pati yung mga series ng Max Tool, pati yung yung BL na parang about swimming. Waterboy. Ayun. Do you read BL? I cannot read. I'm dyslexic. Pero, bumili ako ng libro. Hindi naman kasi malala yung dyslexia ko. Pero, pag hindi ako sure or feeling ko mali yung basa ko, nakakailang ulit ako sa isang paragraph para lang magets ko. Pero meron akong When Harrow Was Here. Tatry ko siyang basahin. Pag feeling ko 1 taon bago ko tumatapos kasi napapaulit-ulitin kong basahin dahil sa dyslexia ko. Sa liit pa nung print. Nakakapikon. J. Queen, alam mo yung BGY, Yes. Alam nyo, ang hirap magsalita about BGY, kasi ang dami nilang hater online. Though, kilala ko yung BGY, pero I'm not that big of a fan. Kasi hindi ako fan masyado ng mga sobrang masculine na concepts. Kaya gusto ko yung Alamat kasi yung Alamat sobrang eclectic ng concept nila. Very artsy. Yung Ajab, Bubble Pop. Yung Eclipse, half-half. Meron silang parang soft boy, meron silang boy crush, ganun. Yung Aster, elegant. Yung Gen 6, parang boy next door yung datingan. Tapos, ayun. Hindi ako mahilig sa bad boy concepts. Uy, yung isang comment, problematic daw. Grabe kayo. Huwag ganun. Pero ang masasabi ko lang is, ang sibling group ng Bini ay Alamat. Marunong ka ba mag-Japanese? Nakakaintindi lang ako ng Japanese. Pero hindi ako fluent magsalita. Armand Salon. Sino bias mo sa Alamat, J. Queen? Syempre doon ako sa matagal ko ng friend, si Tomas. Wala akong masyadong bias sa Alamat kasi fan ako nung pinaka-mismong music. Wala akong parasocial relationships with the group. Pero kung meron akong bias, lang. Bias ko si Jao. Sobrang bias ko si Jao. Tapos, ayun, kaklose ko sa Alamat si Tomas. Lagi kaming nagkaka-chat. YouTuber pa lang si Tomas, napapanood ko na siya Tapos nakilala ko siya sa Adobers. Dahil sinasama ako ni Gagita dati sa Adobers. Yung parang, ng YouTubers. Yung parang grupo ng YouTubers dito sa Pilipinas. Same tayo ng bias sa Alamat. Diba? May bias ka sa Enha. Hi, Stair! Hello po, Stair Decisis. Oh my God. Your Honor, hindi ko na po alam. Kaninong side yung hapon? Papa ko. Kamukha mo si Park Bom. Actually. Wait lang, hanapin ko sa luma kong phone yung pictures ko nung bata pa ako. Nagtatransform ako into Park Bom. Kamukhang kamukha ako.
Tingin ng papa mo, ma. Hindi pwede. Hindi ako pinagbawalan akong maglabas ng picture ng ng family ko, ng manager ko. Like, mga bakla, wag masyadong malala yung para social relationships. Sino bias mo sa Vision, J Queen? Si Franz. Kwento ko ba yung story kung Kasi moods ko sa Instagram si Franz. Tapos, ang nakakatawa kasi, production yun ng Drag Den Season 1. Tapos, nasa Cornerstone ako. Trainees pa lang yung Vision nun. Tapos, nasa Cornerstone ako dahil galing ata kaming meeting with Manila. Kita ko si Franz, sabi ko, hala, ang pogi naman ito. Anong Instagram mo? Sabi ko, follow back mo ako, drag queen ako. Tapos nagulat ako, a few months later, hala, idol pala. Mas ayun, ilang taong ko nang moot sa Instagram si Franz. Ma-advice miss ko na siya. Ako din eh. May nai-miss ako pero hindi pwede. Sino bias mo sa 17? Casual listener lang ako ng 17 eh. Wala akong masyadong bias. As in, wala akong hina-hyper-focus sa 17. I just like the music. Though, yung J Queen, inspired kay S-Coops. Pero wala akong masasabing bias. Tapos na yung labahan ko. Sold out na ba yung ticket sa Enigma? Hindi pa. VIP pa lang yung sold out sa Enigma. Mga cute ng wig. Hindi ako nakawig. Hindi po ako nakawig. Hindi ako nakawig, mga bakla. Ba't ba hindi ako nagsalamin? Hindi ko mabasa yung comments ang bibilis. Bias ko sa Bini si Colette. Tapos, bias record ko si Mika. Ayun na naman yung mga tanong, wala na namang kwenta. May update sa season 3 ng Drag Dance. Wala pa. Pero siya, hindi pa canceled yung Drag Den. It's just taking more time. Hindi totoo yung na-cancel yung Drag Den after season 2. Babalik pa. Naghihintay nga din ako eh. Kasi babalik pa rin ako as production. If ever. Pero si Derek Rod na rin yung nagsabi na may Drag Den season 3 pa. It's just taking time. May boyfriend ka naman. Wala. Kaka-break lang namin ng ko. Actually, may ganap ako. Kailangan ko tapusin yung mga ini-edit kong content. Kaso lang gusto ko mag-live eh. Kami alas 12. Naka-Veners ba yun? Yes. Maraming drag queens naka-Veners. Kasi dati yung ipin ko, sungki-sungke. Tapos, shinave down siya para maging pantay. Tapos nilagay yung veneers. Kasi yung mga Hapon talaga, ewan, ano ba yung meron sa genetics ng mga Japanese? Ang dami naming sungke. So, yun. Hindi ko sinubaybayan yung mama mo. Kasi hindi ko masyadong vibes yung music nila. Naka-lip fillers ka man? Hindi na. Pinadissolve ko yung lip fillers. Nagpa-lip filler ako dito eh. Sa show. Para mabilis mag-lipstick. Ngayon wala na. Pinadissolve ko na siya. May Drag Race Season 4 po ba? Ayan. Kanina pa yung tanong na yan. Malay namin, be.
Abangan nyo yung post ng Drag Race. Pag hindi sinasagot yung tanong, wag spam ng spam. 2 MB na lang yung bakla, te. Hindi din namin alam kung meron. Yung sa drag din, kaya alam ko kasi production ako. Production people ako. Ayun nga, cute naman daw sa Japan yung sungke. Kaso lang sa Pilipinas kasi ako. Tapos nung hindi pa ako naka-veneers, laging nilalait sa akin ng mga bakla yung sungke ako. So, yun. Ewan ko kung bakit ang big deal bigla yung naka-veneers. Pero yung mga favorite nilang drag queens, naka-veneers, hindi nila pinupuksa. Pag ayaw nyo, puksa agad. Matuklap sana yung veneers ng mga favorite nyo kung ganyan kayo. Ewan lang. Sino crush mo? Dami! Si JC ng Adja. Si Clyde ng Eclipse. Si Clyde ng Eclipse. Si Clyde ng Eclipse. Sungki, di ba yun yung kapag may di ka maabot, susungkiin mo? Ay, cha, hala! Uy, hindi ko crush si Jao! Bias ko lang si Jao, pero di ko siya crush. See you sa Friday sa Rampa. Hi, Jello! Jello, hindi ka nagpakita nung season namin. Parang hindi kita nakita sa mga viewing party. Bias ko sa Twice si Jonghyun. Yung pinaringga mo sa recent post mo, sino yun? Ex ko. Nagkikita tayo kapag guest ka sa Rampa. Doon kita inahabol. Sobrang dalang ko lang mag-rampa. Tinatago mo ba feelings mo kahit na iiyak ka na, pero parang happy ka pa din? Hindi naman ako malungkot ngayon, nakamove on ako. Wala akong degree. Pero pero accountancy ako nung college. Hindi ko tinapos. Ano mga kinokollect mo na gamit? Actually, mga photo cards lang. Yun lang yung pinaka-collection ko. Tapos yung mga anik-anik naman, mga bigay ng fans. Ito, regalo sa akin ng manager. Nagugupit ka po ng buhok sa ilong. Kita ba? Hindi. Hindi ako nagugupit ng buhok sa ilong. Meron akong photo card, 587 lahat. Ang dami. Bati ba kayo ni Ver? Magka-chat lang kami nung nakaraan. Pero hindi kasi kami nagkikita. Magkaiba yung circle namin eh. Kita ko si RJ sa likod. Si RJ. Pakahirap nung pinagdaanan ko para mabili yan. Kamo po si Fiang. Oh my God, Fiang, the queen of the new queen of the Philippines, si Fiang. Wait lang, i-explain nyo sa akin, bakit ang daming memes ni Fiang sa sa Twitter? Kaliwat kanan yung memes niya. Wala akong crush sa Drag Race PH Queens. Diyos ko, mga kayo. Lason.
Meron na BT21 plushies sa Toy Kingdom at saka Miniso. B! Yung RJ ko 2018 pa yan. 2018 pa yung RJ na yan. Sobrang hirap na hirap ako nung binili ko yan. Ang tagal na yan. Tapos ang mahal. Nakakainis. Kamusta na? Oh my God, hi Aaron. Si Aaron Con, oh my God. Sumali si Aaron sa yung parang K-pop look-alike contest. Pasabog. Hi Dre! Kamusta na Dre? Ilan wig mo ma? Konti lang yung wig ko actually. Binenta ko yung iba after the season. Ang tanong naman kayo about P-pop. Medyo walang kwenta yung mga medyo walang kwenta yung mga comments nyo. Puro ibang tao. Kung hindi man puro ibang tao, puro about sa mga retoke ko. May bias ka na ba sa Aster? Actually, hindi pa ako nakakapili. Kasi kilala ko lang naman yung group as a whole. Eme lang. Ayan na. Sige na nga. Yung bias ko po sa Aster. Si Aster Cree. Ayan, okay na. Okay na ba? Aster Cree. Okay na. Yan bias ko. Pero kung tatanungin ako, wala pa akong bias dyan. Eme! Pwede pa makibanding? Go lang. Uy, banding, kung gusto niyo makipag-banding, punta kayo sa P-pop night ng Rampa. Kasi sasampa din ako. Thursday night sa Rampa, andun yung Aster, yung Gen 6, at saka yung Gemini. Tapos, epal din ako dun. So, see you. See you guys. May bias ka sa Horizon. Si Vinci. Yung reaction kay JL sa Universe League. Proud. Ano ba dapat? Pero tag dito, hindi ako masyadong surprised kasi obvious naman na sobrang galing na ni JL nung plus pa lang. So parang nung nanalo siya, sabi ko, okay. So tama tayong lahat na nakakapasok siya. Diba? Pero sinuportahan ko si JL ng sobra. Bumuboto din ako, nakakaloka. Kasi minsan lang ako bumoto sa mga survival show. Tapos close friend pa ng anak ko si JL. So yun, parang sinuportahan siya ng buong Queen Dynasty. Ano masasabi mo na di pa bumabalik TXT dito? Naiinis ako. Kasi, if ever, baka sa Macau ako manood nung bagong tour. Kasi, nalabas na lahat ng dates eh. Tapos nalabas na rin yung buong Asia date. Tapos wala talagang Manila. Feeling ko kasi nag-flop kasi yung concert nila nung nakaraan kasi pinilit din sa Philippine Arena. Ayun tuloy. So baka lumipad na lang ako pa Macau for TXT. Bias mo sa BTS, si Jin. Dahil, ayun nga, meron nga akong RJ. So si Jin yung bias ko sa BTS. Pero meron akong Funko Pop may Funko Pop ako ni Taeyong. Your reaction to ITZY's downfall. Actually, sobrang nakakalungkot for ITZY. Kasi kasabay ng TXT yung ITZY, di ba? So parang sabay ko silang sinubaybayan. Tapos hindi naman pangit yung sneakers eh. Nagsimula yung downfall nila sa sneakers, di ba? Hindi naman pangit yung sneakers eh. Yung mga K-pop fans or a fandom in general, parang yung fandom culture, parang naghihintay lang sila ng isang makukutya sa isang tao or sa isang grupo. Tapos, papanindigan na nila yun. Kahit hindi naman talaga pangit yung kanta or hindi naman talaga masamang tao yung hini-hate nila. Gusto lang nila ng bunot
Para ma-flip yung mga favorite nila. True, sneakers on top. Sana magkaroon ng comeback yung ITZY na mahal na sila ng buong K-pop fandom ulit. Tulad dati. Kaso lang, parang gago din kasi yung JYP eh. Sino ba naman yung makikinig sa kanta na yung title Gold? Sana yung imaginary friend na lang yung ginawa nilang title track. Ewan, parang medyo gago yung JYP. Born to Be was good po, actually. Ang ganda nung Born to Be, kaso lang, hinate siya nung Mice. Kasi yung parang yung vibes ng members daw, parang S pa. So ayun, parang nagkaroon ulit ng hate train yung ITZY dahil dun sa S pa comparison. Kahit na hindi naman tunog S pa yung kanta. Ewan basta, kaya umalis din ako ng K-pop eh. Kasi sobrang toxic na nung K-pop fandom. Konting kembot na lang din naalis na rin ako sa Drag Race fandom kasi ang daming toxic. kaya puro lang ako P-pop ngayon eh. Healthy lifestyle. Ayoko nga. Uy, wait lang, may nakita kong comment. Ivan ITZY nawalan ng kinang bigla. Hindi pa naman nagpo-follow up yung Ive. Tsaka ano ba kayo? 4 na yung wins ng Rebel Heart. It's not a flop. Pagtatanggol ko yung Ive. Diba? Ive not true. Ive is thriving. Sobrang ganda ng Rebel Heart. Excited na ako sa attitude. Basis nila sa flop yung views sa YouTube. Actually. Sa totoo lang. May jowa ka na po? No, I'm single. I'm single right now. Saw you sa Hosik last time. Lagi naman ako nasa Hosik. J Queen versus Joella. Jokes on you, friends kami ni Joella. Kahit anong comparison nyo pa dyan. Friends kami ni Joella. Me talk about P-pop girl groups. Konti lang yung alam kong P-pop girl groups, actually. Kasi boy groups tan ako. Boy groups tan ako sa K-pop. Tas nadala ko siya hanggang P-pop. So, yun. Yung pinaka masishare ko lang is actually, ang dami ko palang alam na girl groups ng P-pop. Kalista, YGIG, Yara, Kaya, G22, Beanie. Tapos may bago, yung Raya. May friend din ako sa Raya, si Ash. Ano pa ba? Friend ko naman sa Yara, si Kim. Friend ko sa YGIG, si Lynn. Friend ko sa Kalista, si Ann. Wala akong friend sa G22. pero gusto ko yung music ng G22. Sa Beanie, wala din akong kakilala dun. Pero I love their music. Very Espa vibes yung G22. Actually, very YG yung G22. Pero kilala ka ni Maloy. No, I mean like, yung kilala personally, yung nakakausap, nakaka-interact on a regular basis. Yung mga sinabi ko kasing friend ko sa mga groups na yun yung mga mutual ko sa Instagram at saka nakakausap ko from time to time. Sa Beanie, wala ako nakakausap. Tsaka sa G22. Wala akong mutual sa dalawang group. Ang konti ng G22, pili ka na lang sa kanilang tatlo. Paano ako pipili sa tatlo? Wala nga akong kaklose sa kanila. Pero yung bias ko si Jazz.
So, yung gusto kong makaklose si Jazz, sobra. Gusto ko siyang gusto kong maging friend si Jazz. As in, sobrang gusto ko siya. Nakita ka namin ng show ni Bianca sa Cubao. Thank you po. What do you think of SB19? Ang inactive ng SB19 recently. Like, where the fuck is SB19? Anong ginagawa ng SB19 ngayon? Alam ko parang diba, busy sila sa solo careers. Nagso-solo releases sila eh, yun yung alam ko. Kasi si Tita Baby nasa music video ni Stel. Pero as a group, may bago ba yung SB19? Nanalo ng awards. Correct. Kakapanalo. Ayun nga, yun lang yung alam ko na parang nagbe-venture out ata sila sa solo careers. Pero wala akong balita sa group as a whole. Di ba parang do sayang yung momentum nung SB19 kung nagso-solo music sila. Pero gets ko naman siguro baka group burnout din kaya sila nag-solo. Understandable naman. Ano lang yun kuro-kuro ko lang yun. Siguro kaya sila nagso-solo stuff na yun. React sa Aja. I love Aja. As in pa lang, pre-debut pa lang may bias na ako sa Aja. Tsaka pre-debut pa lang na-meet ko na yung Aja. Dahil nagtatrabaho sa Cornerstone dati. Alas 12 na. Oo nga. Ven, kanina mo pa kino-comment yan. Alam ko. Tinang ilong. Hanggang to daw, tomorrow. Tomorrow by together. Yung labada mo automatic yung washing machine ko. Tuyo yun. Dead ma lang. Kanina ka pa ba live? Mga 1 oras na. Gusto ko yung naalala mo yung labada ko, tapos ako nawala na sa isip ko na naglaba pala ako. Hinihintay nyo ba ako magsampay? Hindi ko kailangan isampay yung tuyo na yun. Plan mo ba pumunta sa Connie J-Hope? Depende. Depende sa time siguro. Samahan ka namin magtupi. At huwag niyo ako i-judge, hindi ako nagtutupi ng damit. Ayan, nag-lag lobat na ako. Hindi ako nagtutupi ng damit, tinatapon ko lang siya sa drawer. Kailan next performance mo? Tonight sa Rampa, Thursday night. Sa P-pop night. Then, pero sige, timeline. Outsoul QC today. 12 midnight sa Absol. Tapos 1 AM ako sa Rampa. Then 31 Friday sa Rampa. Chinese New Year night. Mawala ka pong show na pwede minor. Sa Enigma. Sa Feb 8. Then, sa Feb 9 sa Vice Comedy Club. Kaso lang, sold out na yung ticket ng sa Vice. See you on Friday. See you po! Ayan hindi alam yung meaning ng long sweet message Hindi nyo alam yung LSM. Nakakatawa yung comment. Musta kayo ni Nico? Sinong Nico? Pwede po pala minor sa Vice. Yung regular show nila sa Vice Comedy Club na gabi,
Hindi. Pero yung show kasi namin sa Feb 9 sa Vice, umaga. So, pwede. Kasi hindi siya bar setting. Lalayag ba McQueen? Malay nyo magkantutan kami ni Maxi sa Feb 9. Eme lang. 1.5, ayun, 1.5 yung 1.5 nga lang yung entrance fee sa mga brunch. Though may kasama namang food. I'm J-Bomb or Jackson Wang. Jackson Wang. Dati nanonood ako ng BL. Ngayon hindi na. Yung pinanood kong BL, ayun nga, sinabi ko na kanina, yung Sotus, Two Moons, Waterboy. Wala na po kayo balak mag-trans? Wala. Sinisipon ako, tumutuloy yung sipon ko, hindi ko siya kinakamot. Ilang araw na ako sinisipon. Lower orchestra plus meet and greet, may kita na naman kita. Ala, see you po. Pag nakagat ng aso, normal ba mag-crave ng dog style? Ako kahit hindi ako nakakagat, nag-crave ako niyan. Nagko-collect po kayo ng Hirono? Depende. Pag may nagbibigay lang. Do gusto ko yung itsura ng Hirono kasi lang hindi ko gets yung thrill ng mga mystery box kasi. Pero pag may nagre-regalo ng Hirono, sobrang na-appreciate ko. Kasi cute naman yung Hirono. Kaya sobrang special nung 3 Hirono ko kasi bigay lang siya sa akin. Hi, Madam Confused, di ba? Naalala ko na naman yung nilalagay ako ng mga bata sa, may bata na naglagay ng picture ko sa project niya about Chinese New Year. Dahil sa Confucius ko. Hirono over Labubu. Correct. Hindi ko masyadong trip yung Labubu. Tapos kung papapiliin ako sa mga malalaking plushie, mas gusto ko yung Lilia's Cat at saka yung kung ano man to. Ayun, Lilia's Cat yung mas gusto ko kumpara Labubu. Hindi ko din bet yung Crybaby. Hindi masyado. Ayun, yung Black Nomi, thank you. Hindi ko kasi alam yung tawag na regalo sa akin. Pero mas prefer ko yung Lilia's Cat kasi cute sila. At saka nakakatakot naman kasi yung umiikot na mata nung isa. BTS fan ka rin ba? Yes, si RJ. Tsaka si V. Yung, meron akong Hachipupu ba yun? Paano ba yung pronunciation nun? Meron akong Hachipupu, bigay lang din ng fan. Actually, hindi bigay ng fan, hiningi ko sa fan. Kasi cute. Tapos siya, kung tama ako, ito yung Hakipopo. Ito yung Hakipopo na Virgo. Yung crush ko, Virgo. So, gusto ko sana ibigay ito sa Gusto ko sana ibigay ito sa crush ko kasi Virgo siya. Though, nakakaya naman kasi dahil idol yung crush kong Virgo. Huwag sabihin, dumi naman ng Hakipopo mo. Maangkalat sa likod. I know, right? Makalat yung kama ko, ako lang na mag-ising. Yung mawabong ko yung yung version 1. Hindi pa ako nakakabili ng version 2 kasi wala namang stop dito yung TXT. Ba't pa bibili, diba?
May Herono ka? Yes, meron po. Ano yung Yuki? What's that? Sanrio. Sanrio over Mopo Sand any day. Ang dami kong collection ng Sanrio talaga. Fan ako ng Sanrio simula baby pa ako. Kasi yung pinakaunang stuffed toy ko was Hello Kitty. Meron akong Hello Kitty na alive pa din till now. Na kaedad ko na halos. Actually, hindi to teddy bear. Bag siya. Bagpak yan na teddy bear. Hindi lang siya teddy bear as a plushie. Bag siya. Marami na ata natutulog. Oh my God, bumaba na yung viewers. Ano to eh? Sa Indonesia ko binili. Kasi wala akong mahanap na store mismo dito na may teddy bear na bag. Lahat ng mga bag dito, tulad nito, mga bunny, mga pusa, or di kaya mga Angry Birds, mga Herono. In-order ko pa to from Indonesia. Punta ka Hope Tour? Hindi ko pa sure. Kasi sinisave ko talaga yung pera ko for TXT. So, hindi ako masyado nag-i-spurt sa concerts. Sa March, magbabagyo ako. Pero bakasyon lang, hindi show. Do you listen to K-pop, Joe? Yes. Favorite ko yung, Estranghero. Tapos naging mutuals kami ni Gian sa Instagram. Nagkita kami sa Osik. The one I poster on the wall is staring at me. Anong poster? Alin dyan? Fan ka ng Stray Kids. Bagong viewer ka ata, pero yes. Fan ako ng Enhypen. Kung may magbibigay ng ticket sa akin, manonood ako. Nag-iipon ako for TXT. How about CB1? Ano meron sa CB1? Tapos na yung concert nila. Ano prefer mo? Enhypen or BTS? As of now, mas prefer ko na yung Enhypen. Kasi yung music ng BTS bago sila mag-military, medyo hindi ko na vibes. Yung paborito ko lang naman na era ng BTS is HYYH. Ano po anime crushie mo? Si Hideki Motosuwa ng Chobits. Yun yung pinaka-crush ko till now. Thoughts on EXO? I don't want to think about EXO kasi EXO fan yung ex ko. So, actually hindi naman talaga siya fully ex kasi situationship lang kami. Is that Dalit Dal? Ano yun? Ano yung Dalit Dal? Yung lamas sa likod. Nakita mo pa yun? Sobrang nakasiksik lang.
Quick live daw, pero ang tagal na. Sige, end ko na. Eme. Spam naman ang spam yung nagtatanong about goals in life. Ang mga goals in life, hindi siya sinasabi out loud. Kasi pag sinabi mo yun out loud, hindi mo mamamanifest. Yung mga goals is dapat for you lang. Well, yun yung paniniwala sa household namin, puro check wow. Keep it to yourself, ganun. Para walang nangi-evil eye. Speaking of evil eye, asa yung mga bracelets ko? Ayun. Sino bias mo sa Enhypen? Si Suno. Kung may kulay ka ng purple sa buhok mo, may kamukha mo si Thanos. Kamukha ko ba si T.O.P.? Ay, bawal pala mag-pack dito, gago. Ito na. Pero sobrang love ko yung character ni T.O.P. sa Squid Game. Sobrang aliw siya. Sana nga hindi pinatay si T.O.P. doon eh. Hindi siguro akalain ng mga producers na magiging favorite yung character na yun. Kamukha mo si David Lee. Actually, ang dami nga nagsasabi. Lalo na sa Facebook nung lumabas yung Squid Games. Like ang daming memes sa Pinoy drag queens na kamukha ko si David Lee. Na pork chop ba naman si T.O.P.? Ba't naman na pork chop? Grabe. Hi, Bolt! Oh my God, nandito yung friend ko from Thailand. Sawadee ka. Ang dami niyong spam mag-comment. Nakakaloka kayo. Z? Kamusta na? How is it like meeting Vinci of Horizon? Actually, nagulat ako nakilala ko ni Vinci. Nakilala ko ni Vinci nung nakadrag na ako. Kasi, kilala niya ako out of drag kasi 2 events na yung nagkasama kami na out of drag ako. Bolt, pagod na ako. Paano ba naman kasi schedule niyo dyan, girl? Pero para sa pangarap, diba? Tama. Kaya lang mapagod basta sa pangarap. Lalong nag-fresh at payat kami. Salamat po sa backhanded compliment. Magkamag-anak po ba si Tita Baby and si Tita Boy? Ay, si Tito Boy. Wala, ang gandang joke nun, gago. Oo nga, no? Tita Baby and Tito Boy. May nagsabi na ba kay Tita Baby niyan? Ng joke na yan? Feeling ko meron na, kaso nung feeling ko ngayon ko lang siya nalaman. Nakakatawa. Tanong nyo kay Tita Baby lagi yon. Huwag ka mag-anak po ba kayo ni Tito Boy? Be, may Who Should Go Home Tonight ba sa season nyo? Meron. Nagulat nga ako hindi in-air. Kasi feeling ko pag in-air nila yung Who Should Go Home Tonight, hindi pasok sa storyline. Baka masampal kami ni Tita Baby. Hindi yan. Sabihin nyo si Jake Quinn yung nagtanong. Sabihin nyo, Tita Baby, may tanong po si Jake Quinn. Kaano-ano po ni Tita Baby si Tito Boy. Ayun. Shoutout po si Alfonso. Idol ka po niya. Mas idol ko si Alfonso. Paborito ko yung inumin. Tatanong ko sa meet and greet sa Feb 9 yan. Go!
Itanong, kung sa Feb9 pa itatanong, ako na magtatanong kay Tita Baby. Amen. Ama, stana. Filipina girls, rocky na kama. Thoughts sa lineup ng off. Actually, parang hindi ko gets yung hate sa lineup ng AHOF. Kasi may nakita ko sa Twitter na parang ayaw nila yung lineup kasi naging popularity contest daw. Pero literal na yung mga top nung lahat nung nakapasok, yun yung magagaling. Kaya nga sila sumikat eh. 'Di ba? So parang ewan ko kung bakit merong hate sa lineup ng AHOF. Deserve naman lahat nung nakapasok. Lobat na ako. So baka 12:30 end ko na. Di na naka-live si Tita Baby. Actually, ilang oras din siya nag-live kung di na siya naka-live. Deserve ni JL makapasok. Siyempre, sobrang deserve. Day 1 pa lang alam na namin makakapasok si JL. Ramdam na namin. Episode 1 pa lang ramdam na namin. Nung nalaman kong kasi JL. Fun fact! Nung umalis si JL para sa Pilipinas, nung umalis si JL ng Pilipinas para i-film yung Universe League, alam ko, elimination day ko yung alis niyang Pilipinas. Sa pagkakaalam ko ha. Ba't parang nag-light yung buhok mo, Meet? Ginamit ako ng purple shampoo. Naging silver siya. Hello, Mima. Looking forward sa debut mo. Breakthrough mo na yun for sure. Manifest natin. Thank you po. Coming soon na. Pag sobrang init na ng panahon, dun ako magde-debut. So, alam nyo na pang nag-retouch ako ng roots, yun na yun. What's a HOF? Yung grupo na na-form sa Universe League. Yung pumasok si JL. Do you know Ian Bautista? Yes! Kababata namin ni Miss Jade si Ian Bautista. Pare-parehas kaming nasa Mice on the Little Monsters before. Mga magkakaibigan kami dahil kay Lady Gaga. How many times mo blinitch yung buhok mo? 3 times. Yung first time was early December, then dalawa ulit nung late December. Shit, 5% na lang ako. Can't unsee Hichan on you. Alo? True ba? Ikikip ko na yung blonde for the whole year. Actually, parang need ko na mag-end, need ko na mag-charge. Bukas na lang ulit bago mag-show. No to sampay na talaga. Oo, no to sampay. Pagkakuha ko ng damit ko, diretso drawer na yan. Sige na. Bye na. 3% na lang ako.